At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 186 para dito kay Kalbo at huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At kanina nga ay dito tayo natapos yung sa pagdating na nga nito ng Tsukuyomi guy at sa pagkuha niya dyan kay Psycho. So dadalhin niya na yan dun sa kanilang laboratory para pag-eksperimentuhan itong si Psychos. At now ang continuation niya is ito naman na talo naman dito muna na sa side ni Fubuki at ito nga paakyat na itong kanilang grupo doon na sa may detainment center. At ito nga ngayon sabi ni Saitama, ang laking elevator na to ano kaya yung isinasakay dito, sabi ng ganyan. At eto ngayon, tahimik lang dyan. Etong si Fubuki talagang seryoso siya. Sabi maya maya ay naalala niya nga yung time na kung saan tumatakas. Etong si Garoy, eto nga may kita dyan. Etong si Psychos ay patakas na nga rin siya. At eto ngayon biglang dating sa harapan ni Psychos etong babae na to at eto nga nagulat. Etong si Psychos, sabi niya nga dyan, ikaw ang Class B Rank 1 at ang presidente ng research group na tinatawag Society for Supernatural Research, Cell Blizzard Fubuki. At eto nga labas na dyan sa harapan niya etong si Fubuki at sabi nga dito ni Fubuki ngayon, it's been a while. Former Vice President Psychos of the Third Eye. So kilala ni Fubuki pala etong si Psychos, magkagrupo sila dati. At eto nga ngayon salita na etong si Fubuki at ayun nagliliwanag pa etong kanyang mga mata, sabi niya nga dyan nawala na yung Monster Association kaya sumuko na raw dyan etong si Psychos dahil kapag nagpatuloy siya sa pakikipaglaban at sa paggamit ng kanyang kapangyarihan, ikamamatay niyan dahil sobrang lala ng araw ng mga injuring natamo niya. Pero eto nga galit na galit dito etong si Psychos at eto nga ngayon salita na etong si Psychos, sabi niya nga dyan na talagang di raw siya tinitigilan ni Fubuki na hadlangan sa kanyang mga gustong gawin. At eto nga naalala ngayon ni Psychos yung time na 17 years old pa lang siya at sabi nga ni Psychos dito ay nung malapit niya ng ma-surpass si Fubuki nung time na to, nagpanik, natakot si Fubuki kaya ang ginawa niya, sinild niya yung kapangyarihan nito ni Psychos. At eto nga ngayon back to present, galit na galit niyang, gigil na gigil etong si Psychos, sabi niya nga dyan kung kailan na mag-a-arrest na siya sa pinakatap ng mundo, ibig sabihin kung kailan siya na yung magiging pinakamalakas sa buong mundo at madodomina niya na nga yan ay saka naman darating dyan etong si Fubuki para hadlangan siya ulit. At eto nga sagot si Fubuki, sabi niya nga dyan tama yan dahil self-centered daw na person itong si Fubuki. At so pagkatapos niyan ay dito na nga nagkaroon ng flashback sa time na kung saan ay school days pa lang nito nila Fubuki at saka nga ni Psychos. At ito nga magkasama silang dalawa ni Psychos sa iisang grupo. At dito ngayon nung time na to nagpropose ng kakaibang plano etong si Psychos, which is yung i-exterminate o ubusin lahat ng mga normal na tao. So nung marinig yan dito ng mga kagrupo nila, nasabi nga nila dyan na hindi makatao, inhuman daw etong balak gawin ni Psychos at sinasabi na baliw etong si Psychos. But then ito nga sa kabilang banda nanonood lang dyan etong si Fubuki at siya nga yung presidente dito. At so eto ay habang naririnig nga ni Fubuki yung sinasabi ni Psychos, naisip niya dyan na kapag na-surpass nga ro ni Fubuki yung kapangyarihan ng kanyang ate na si Tatsumaki, siya na yung magiging nasa pinakatap ng buong mundo. Ibig sabihin siya na yung magiging pinakamalakas. Pero lahat doon ng yan nonsense lang kung yung mga tao wala na, kung mauubos na. So kaya parang sinasabi ni Fubuki dito, nonsense itong gustong mangyari nga rin ni Psychos. At ito nga habang pinagmamasdan ni Fubuki itong si Psychos, na realize niya na si Psychos daw yan talaga yung self-centered. At eto medyo nag-init at si Fubuki, sabi niya nga dyan sa tingin niya etong si Psychos talaga yung kalaban niya at kapag may kalaban siya dapat dinudurog daw yan. At eto nga ngayon back to present na dahil eto nga galit na galit dito etong si Psychos, gumawa na siya rito ng parang mga star na bato at sabi niya nga dyan na ngayon talagang dudurugin niya ayang si Fubuki, literal sabi niya ganyan. So hindi na raw siya katulad dun dati during nung school days nila. At eto nga ngayon bam, grabe dito nagsasabog-sabog na dun sa area ni Fubuki at saka nga ni Psychos. At eto ngayon nagulat, nag-alala eto nga mga bataan dyan ni Fubuki. At pagkatapos nga niya na eto nga ngayon laban na dyan etong si Fubuki at saka si Psychos naman. So grabe, di pa pala tapos yung nangyaring laban nga rito, meron pang parang behind the scene. Eto nga si Fubuki naman saka nga etong si Psychos. At pagkatapos nga niya na eto nga nagkaroon ulit dito ng flashback during nung sa school days nga nila ni Fubuki at saka ni Psychos. At eto nga ang bait lang dito ni Psychos, sabi niya dyan natutuwa siya kasi lumaki na naman, dumami na naman yung members nila. At sabi niya nga dyan, kausap niya si Fubuki na tama yung strategy niya na pagdating sa psychic powers, mas maganda na i-demonstrate mo to kaysa ipaliwanag yung patungkol sa bagay na yan. At ito nga ngayon sabi dito ni Psychos na hindi magtatagal yung grupo nila ay makokontrol na, madodomin na yung buong mundo behind the scenes. Sabi niya ganyan. So yun talaga gustong sakupin ni Psychos yung buong mundo. Pero yun,
nakikinig lang sa kanya itong si Fubuki. Batin ito nga tuloy ni Saikos. Pero doon naman sa kabilang town, merong grupo na tinatawag na Invisible Hands. At seemingly para naghahanap daw ng away itong mga to kasi sinasabi nila na itong grupo nila Fubuki nila Saikos, mga bata lang daw yan ng mga naglalaro. Pero ngayon ay iba ng araw dahil yung grupo na yon ay gusto na nga raw maipagtulungan dito sa grupo nila Fubuki. So ito nga sabi ngayon ni Saikos, tamang desisyon ni buti na lang daw ay talagang hinayaan nilang mabuhay yung grupo na yon. Ngayon lumalaki na itong grupo nila Fubuki. But ito nga salita ulit itong si Saikos, sabi niya nga dyan na talagang overwhelming yung kapangyarihan, yung lakas na ni Fubuki. Hindi niya raw talaga mamamatch siya. Pero lumalakas na raw kahit paano itong si Saikos, sabi niya ganyan. At ito nga tuloy nga rito ngayon ni Saikos na siya nagagawa niya pa lang yung mag-lift o yung magpalutang ng isang tao. Pero itong si Fubuki nagagawa niya na magpalutang ng 18-wheeler. Grabe, isang truck yung kayang paliparin ni Fubuki. At ito nga ngayon tuloy ni Saikos, ngayon nag-aaral siya ng isang ability na kung saan ginagawa nito pwede kang makasilip o makatingin sa future. So ibig sabihin kaya niya mag-predict ng future. At ang tawag sa ability na yan, third eye. At ito nga tuloy pa ngayon ni Saikos na kapag siya talaga nagtagumpay at ma-obtain yung ability na yan ay magiging katulad niya na si Great Prophet Shibabawa na kung saan may ability na kaya mag-predict ng future. At ito nga gamit daw yung ability na yan ay magagawa nga raw nito ni Saikos sa hangan ni Fubuki na mas lumakas pa ng gusto. At dahil doon ay makakasabay na sila, magiging rival na nila. Ayan ang si Tatsumaki. So yun talaga para pinaka-end goal ng mga to yung mahigitan yung lakas ni Tatsumaki. But then ay pagkatapos nga niyan, ito nga ngayon sa kakaaral nito ni Saikos ay sumasakit na ng todo yung kanyang ulo. Sabi niya nga dyan parang mahati na itong ulo niya dahil nga sa sobrang sakit ng ulo niya. At ito nga ngayon sabi ni Saikos, ito ba yung future? So dito hindi pinakita kung may nakita ba sa future itong si Saikos o wala. But then ito nga ngayon ay biglang nagsisigaw na rito itong si Saikos, parang nagbawala siya. Sabi niya nga dyan na ito nga yung conquering the world, meaningless yan. So walang kwenta kahit pa madumi na nila yung buong mundo. Dahil sabi nga rito ni Saikos, yung mga Homo sapiens ay kumakain sila, yun, dumudumi, nakikipag-mate kung kani-kanino, nagpaparami lang sila, wala raw silang sense of balance. So kaya para daw silang mga insekto, mga impeste, ganyan. Kaya naman, ano raw sense kung siya yung magiging nasa pinakatap ng buong mundo? Pangit daw yan, walang kwenta. Kaya ang mas maganda nito, bakit daw hindi na lang nila ubusin lahat ng mga tao at magsimula ulit sila sa zero. At din pagkatapos nga niyan, ito nga parang nagwawala na, nababaliw na itong si Saikos. Sabi niya nga dyan na dapat nga raw ay ubusin, i-destroy nila lahat ng nandiyan. At ito yung kanilang trabaho. So yung duty raw ng mga chosen one, ito nga yung ubusin yung buong sangkatauhan, yung species dyan sa buong mundo. So grabe, ang tindi nito ni Saikos. At ayan, yung pinaka-mission nga raw ng kanilang research group. So ito sisigaw-sigaw si Saikos, sabi niya nga dyan, di ba tama naman ako, Chairwoman Blizzard? At ito nga ngayon, tuloy nga ni Saikos na bakit daw kasi hindi maintindihan niya nung kanilang presidente. At balang araw ay pagsisihan daw yan ni Fubuki. So grabe, gigil na gigil dito itong si Saikos. But then after nga niyan, ito nga balik sa laban ni Fubuki at saka ni Saikos. Pero sa pagkakataon na to ay natalo na ng tuluyan ni Fubuki itong si Saikos. So yun, suka na ng dugo rito itong si Saikos. At ito ngayon yung tanungan ni Fubuki, ano raw ba kaya yung nakita ni Saikos dyan sa future? At ito nga ngayon tuluyan nang nawala ng malay dyan itong si Saikos, babagsak na nga siya. At after nga niya, spak, ito tuluyan ng bumagsak dyan si Saikos. Pero yun, sinalo naman siya dali-dali nito ni Fubuki. At ito ngayon, habang pinagmamasdan ni Fubuki itong si Saikos, sabi niya nga dyan na dati naman daw hindi gantong kalakas itong si Saikos. So kaya ano raw kaya nangyari? Bakit biglang nagbago itong si Saikos dyan? At ang tuloy pa ni Fubuki, kaya daw ba nababaliw itong si Saikos dahil sa pag-aaral niya dyan sa future? At ito nga ngayon tuloy ni Fubuki na dapat makita niya at malaman kung ano talaga yung pinakakinakatakutan nito ni Saikos, kung ano yung source niyan. At din ito nga ngayon biglang napatahimik dito, napahinto itong si Fubuki. At pagkatapos nga niyan, boom, dito sa may itaas niya lumabas na itong pagkalaki-laking image ng entity na God. So yung grabe, talagang dilat na dilat dito itong mga mata ni Fubuki. At ito nga ngayon talagang parang na-terrified dito itong si Fubuki. Talagang ang laki ng mga mata niya, pinapawis siya. At ayun, nagsidatingan na sa may likod niya yung mga bata niya. Sabi nga nila, Blizzard Fubuki, ano nangyari? Sabi nilang ganyan. At yung pagkatapos nga niya na ito nga ngayon ay nag-alala na yung mga bata ni Fubuki sa kanya. Pero yun, sabi nga ni Fubuki dito na
na nasecured niya yung importanteng prisoner at eto nga ngayon ay back to present na sa loob-loob na to ni Fubuki. Ano raw kaya yung nakita niya na yun? At yung pagkatapos nga niya is eto nga ngayon biglang talon dito sa may present na dahil bukas na nga yung hatch dyan dun sa inmate na bibistahin nila. At ito nga sabi nga rito ni Fubuki, I must get her to tell me. So yun, so dapat niyang makuha ang si Saikos para malaman niya kung ano nga ba yung nakita niya doon. At eto nga ngayon pagdating nila Fubuki ay ayun, naabutan nila rito itong si Chokoyomi guys. So yun, nagpang-abot itong grupo ni Fubuki at saka nga ito yung parang kalaban rito. So titigan dito itong dalawang panig na nga na to. At pagkatapos nga niya isyan guys, so hanggang dito lang ito sa episode 186 natin. At so ayan, grabe, medyo matindi rin pala yung nangyari dyan kay Fubuki sa kay Saiko. So ito pala yung nangyari behind the scenes dun nga yung sa kung paano nahuli yung si Saiko. So si Fubuki pala yung nakadali sa kanya. Pero yun nga ulit guys, ay maraming salamat sa panonood dito kay Kalbo natin. At ayan, ay hintay-hintay lang para sa next episode na to. Pero yun, ay katulad po ng dati pag Sunday ay wala po ako guys, so pasensya na. So sa Lunes ulit ay magtutuloy-tuloy tayo na to ng 2 episode. At ayun, pati si Hunter natin, ilalagay natin yan sa in-between na to ni Kalbo natin. So yun na naman, so ayan ay laging mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.